Hi everyone, welcome to Solid Tech Reviews. Malapit na malapit nang i-release ng Samsung ang bago nilang Galaxy Flip 5 kasi talaga namang kahit sa social media platform, merong ads ang Samsung na ganito. Pero habang hinihintay natin yung Flip 5, pag-usapan muna natin ang Galaxy Flip 4 kasi sa ngayon, available pa rin siya. Kung titingnan natin yung website ng Samsung, magre-range yung presyo niyan from 58 to 62,000 or mas mataas pa. Depende sa capacity na pipiliin natin. So kung sakali na humahanap kayo ng Galaxy Flip 4 sa mas murang halaga, mga around 50% off, matutulungan tayo ng CompAsia kasi meron silang mga quality second-hand units. Kasama na nga yung pag-uusapan natin ngayon, yung Galaxy Flip 4. So para sa mga hindi pa nakakaalam, kagaya ng sinabi ko kanina, merong mga second-hand units ang CompAsia, hindi lang Samsung, meron din silang iPhones at ibang mga Android brands sa ngayon, kahit mga tablet, laptop, punta lang kayo sa website nila at makikita natin doon na iba yung CompAsia kasi talagang meron silang 32-step quality check na sinusunod. So marami silang chine-check sa mga second-hand units before nila i-post sa kanilang website. So rest assured na talagang maganda yung makukuha nating unit sa kanila. Chine-check nila yung screen sensitivity, yung camera, yung Bluetooth, Wi-Fi, microphone, charging port, at kahit yung battery health. Ang minimum requirement ng CompAsia sa mga units nila ay at least 80% yung battery health. So talagang makakapagtiwala tayo sa CompAsia. So tingnan natin kung magkano itong Galaxy Flip 4 after ng intro. Okay, so dating gawin, kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede mo i-click yung subscribe button dyan sa baba, pati na rin yung notification bell para alam mo agad kapag may bago tayong upload. So, alamin muna natin ngayon kung magkano itong Galaxy Flip 4 sa website ng CompAsia. So, merong apat na colorways ang Flip 4 na available sa website ng CompAsia. Siyempre, palagi nag-update yan, so i-check nyo na lang yung link dyan sa description box sa baba. Ngayon, depende sa kulay, yung magiging availability ng capacity at saka ng cosmetic grading. So itong Bora Purple yung gawin natin example kasi meron siyang 256GB na capacity at excellent yung kanyang cosmetic grading. Pwede tayo mamili between 6 or 12 months warranty. Siyempre, mas recommended ko yung 12 months. Tapos meron din tayong option kung gusto natin dagdagan up to 12 months Replace Plus. So basically, yung Replace Plus, makakatulong sa atin yan kung sakaling gusto nating palitan yung mismong unit natin within that period. At sabi ng CompAsia, no questions asked kapag gusto nating gamitin na yung ating Replace Plus. So, ang total na value ng Galaxy Z Flip 4 sa CompAsia ay 37,350 pesos as of making this video. Almost 50% yung nakat doon sa original price ng Galaxy Z Flip 4. So, talagang malaki matitipid natin. At meron pa tayong peace of mind sa CompAsia. Tapos, meron pa silang installment options, GCash, BillEase, at Metrobank. Okay, so kapag dumating sa atin yung unit galing CompAsia, ito yung box na makikita natin. Yan. Napakasimple lang naman. Meron tayong CompAsia branding dito sa harap. Tapos, where life never ends na text dito sa gilid. So, open na natin. Okay, so at least magkakaroon kayo na idea ngayon kung anong magiging itsura ng unit pag dumating na sa inyo. So, nakabalot naman siya sa safety na manipis na styro. Yan. Tapos, ito na yung ating unit. Yan. I-turn on ko muna, tapos tingnan natin yung ilalim ng box. Okay, so sa ilalim, meron tayong makikitang charging cable, USB-C to USB-C cable. Tapos, meron naman tayong kasamang charging brick dito, guys. Ayan, Samsung naman. Ayan, pero mamaya, ipapakita ko sa inyo yung charging speed nitong Galaxy Z Flip 4 kapag ang ginamit natin charger ay GaNFast. So, dito sa harap, meron tayong maliit na display para sa oras, sa date, sa battery status, at notifications. So, malaking tipid sa battery dahil hindi na natin kailangan buksan yung malaking display para lang i-check yung mga notifications kasi dito pa lang, makikita na natin kung meron o wala. Tapos meron tayong dalawang camera dito, tapos yung kanyang LED flash. Pero hindi lang ito yung makikita natin dito sa display cover kasi meron pa tayong widgets kagaya ng calendar, ng timer, at pwede pa tayong mag-add ng ibang widgets kung gusto natin. Tapos dito sa gilid, makikita natin yung volume up and down buttons natin, pati yung power lock button na fingerprint scanner din. Tapos dito sa kabila, maliban sa SIM tray, malinis na malinis. Tapos dito naman sa may ilalim, yung ating USB-C port,
yung ating main speaker at mga microphone. At dito sa taas, meron ulit tayong microphone. At dito sa kanyang main display, makikita natin ang ating punch hole selfie camera. Pero syempre guys, kapag nakakita tayo ng ganitong klase ng mga phone, yung napo-fold or napi-flip, meron tayong impression agad na ay napaka-fragile niyan, madaling masira yan, lalo na kung mabagsak. Pero ibahin nyo itong Z Flip 4 ng Samsung kasi meron tong Corning Gorilla Glass Victus Plus ng protection. Hindi lang dito sa main display niya, pati na rin dito sa likod. So, hindi siya madaling magagasgas. Plus, yung kanyang frame ay aluminum. Meron pa tong IPX8 na water resistant rating. So, kung sakali man na malubog natin sa tubig, pwede itong tumagal ng up to 1.5 meters for 30 minutes. So, hindi tayo kakabahan na makapasukan agad ng tubig. Tapos, according to Samsung, yung hinge na nandito sa Z Flip 4 ay talagang mas matibay compared sa mga naunang flip nila. Kaya, i-expect natin yung Z Flip 5 ng Samsung na paparating talagang mas matibay compared dito. Pero ito pa lang, matibay na talaga. Yung kanyang main display guys ay 6.7 inches Dynamic AMOLED Full HD+, 120Hz, yung max refresh rate, 1200 nits yung kanyang peak brightness at supported niya ang HDR10+. At makikita nyo, sobrang ganda talaga nung quality nung kanyang display, yung color reproduction. Tapos yung bezel niya guys, sa kahit anong side, proportion talaga. Sobrang ganda ng magiging experience natin dito kapag nanonood tayo ng movies or video sa gaya nito. Ano, napaka-sharp talaga. Ngayon, yung display dito sa harap ay 1.9 inch Super AMOLED 260 by 512 yung resolution at kagaya ng sinabi ko kanina, protected to ng Corning Gorilla Glass Victus Plus. Ito expected na talaga pero pakita ko pa rin yung kanyang widevine security level ay level 1. Ngayon pagdating sa performance, naka One UI 5.1 na tayo dito out of the box. Android 13 na to. Tapos yung kanyang chipset ay Snapdragon 8 Plus Gen 1. 8GB LPDDR5 yung meron tayo dito sa unit na nire-review natin. 256GB naman yung ating capacity, UFS 3.1 na yan. Okay, so before kayo pakita yung Antutu score na nakuha natin dito sa phone na to, pati na rin yung wildlife stress test result, gusto ko lang sabihin yung setting ko before ko gawin yung mga test na yan. Okay, number 1, yung kanyang refresh rate ay adaptive. Pangalawa, yung kanyang brightness ay 50% yung level. Okay, ito yung nakuha natin sa Antutu, 967,498. Not bad, di ba? Mataas na talaga yan. Pero syempre, sadly, hindi siya umabot ng 1M. And sa wildlife stress test naman, makikita ninyo na yung ating battery percentage ay nabawasan ng 10%. Tapos yung ating temperature ay nadagdagan ng 9 degrees. So, hindi naman to design for gaming. Pero kung sakaling magpapatakbo tayo dito ng mabibigat na mga application or kung sakaling talagang hindi tayo mapipigilan na mag-games dito, keep in mind lang na medyo makakapag-produce siya ng alarming heat. Pero syempre, dahil flip to, meron tayong kakaibang experience pagdating sa multitasking. So, punta lang tayo sa recent apps and meron na akong na-ready rito. And pwede natin itong gawin. Meron tayong browser dito, YouTube sa baba. Pwede rin pa landscape mode. Ayan. Pwede rin nating i-curve ng kaunti. Ayan, kung gusto nating maiba yung ating angle. Tapos itong Z Flip 4, pwede nating maganyan lang. Para siyang laptop. Ang tawag ko dito, laptop mode. Kasi literal, ma-activate natin yung touchpad. So, meron tayong mouse talaga na magagamit dito sa Z Flip 4 kung sakaling gusto natin. Medyo weird, pero may ganyang feature talaga yung phone na to. Kakasabi ko palang hindi recommended for gaming yung phone na to, pero para lang may idea kayo, ito yung performance niya sa Asphalt 9. Makikita ninyo na lahat ng graphics sa generate, motion blur, lahat-lahat. Naka 60 FPS din tayo na gameplay dito. Pero saglit na saglit ko palang inopen yung game na to. Meron na ako na-feel na heat agad-agad dito sa may likuran. At ang isa sa mga primary reason kung bakit ganun ay napakanipis ng phone na to. Kita nyo naman. So, talagang meron kang mararamdaman agad-agad. So, ayun guys. Again, hindi ko siya recommended pero pwede naman kayo mag-games dito. Ngayon, pagdating sa kanyang camera, meron tayong dalawang 12 megapixels dito sa likod. 1.8 aperture yung main shooter. Tapos yung ultrawide ay 2.2 naman yung aperture. Pagkatapos, yung ating selfie camera ay 10 megapixels, 2.4 aperture naman. At yan pa isang malaking advantage ng mga flip phone kagaya nitong Galaxy Z Flip. Kasi magagamit natin yung main shooter kapag nag-take tayo kahit pa mga selfie, photos, or videos. Ang kailangan lang natin ay ilagay siya sa
laptop mode or stand mode at makikita na natin yung sarili natin dun sa cover display habang nagtitake tayo ng photo or video. So, malaking tulong to para dun sa mga gustong mag-vlog or gumawa ng mga TikTok videos kasi meron na tayong instant na stand para sa ating phone habang nag-shoot tayo ng video. At kahit pa nakatupi itong Galaxy Z Flip, i-double press lang natin yung power lock button at ma-activate na natin yung main camera at makikita na natin ulit yung ating sarili dun sa cover display. Okay, so ito yung ating 4K 30 frames per second na video recording sa ating main camera. Hanggang 4K 30 frames per second lang yung pwede natin iset na resolution kung sakali na gusto talaga nating makita yung sarili natin dito sa cover display. By the way, nakatupi yung aking Galaxy Z Flip 4. So, yun yung ginagamit kong monitor yung cover display. So, sobrang sobrang useful kasi hindi awkward mag-vlog sa labas. Kung sakaling gusto natin at may plano tayong mag-vlog gamit yung phone na to, hindi awkward kasi yung buong palad ko ay natatakpan o kayang takpan ng buong palad ko yung Galaxy Z Flip 4. So, alam niyo yun, hindi pansinin. At pagdating sa quality, sigurado, mas okay yung quality ng video na nakita nyo ngayon compared dun sa kanyang selfie camera kasi nga 12 megapixels. So, at syempre, ito yung main camera. Tapos, hindi ganun ka, hindi ganun ka alog. Kasi may stabilization, kita niyo naman kahit na naglalakad-lakad tayo ngayon dito, maayos pa rin. Hindi lang sobrang wide yung ating framing. Siguro mga dalawang tao yung kayang magkasya sa isang frame nitong main camera. Pero overall, sobrang useful, napakaganda. Ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. Pero para magka-idea na rin kayo sa quality ng kanyang selfie video, eto na yon, naka-selfie camera na tayo ngayon. Ang pinakasagad din na resolution na pwede nating maset ay 4K 60 frames per second. So, ganun kaganda yung Galaxy Z Flip 4. Talagang pwede siyang mag-shoot hanggang 4K 60. So, okay guys, ano masasabi nyo? Comment kayo dyan sa baba. At pagdating sa stabilization niya, halos ganun din, hindi tayo maalog dito. Ngayon, pagdating naman sa battery, meron tayo ditong 3,700 mAh na capacity. 25 watts yung kanyang charging speed kapag wired. 15 watts naman yung kanyang charging speed kapag wireless. At meron pa siyang 4.5 watts na reverse charging. Ganun pa rin yung setting ko dito sa phone na to nung nag-PC Mark test ako para sa SOT. Naka 50% brightness tayo at naka-adaptive yung ating refresh rate. Nakakuha lang tayo ng 9 hours and 19 minutes. Yes, mababa yun pero expected na yan sa isang 3,700 mAh na capacity. Pero kung iisipin natin sa daily use, lagi siyang nakasara. Ito lang yung madalas natin titingnan para sa notification, kaya tipid pa rin sa battery kung tutusin. And pagdating naman sa charging, 12 to 100%, 1 hour and 30 minutes lang yung inabot. Pero kagaya na sinabi ko kanina, isa lang tong Galaxy Z Flip 4 sa makikita natin sa website ng CompAsia. Napakadami nilang phones na ino-offer sa atin, iba't ibang brands. So kung ako sa inyo, i-visit nyo na yung kanilang website. At kagaya nung nakita nyo dito sa in-unbox sa review natin Galaxy Z Flip 4, maganda talaga yung mga second-hand units ng CompAsia. So nandiyan yung kanilang link sa description box o ba, i-visit nyo na yung kanilang website. Okay, so yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Kung meron pa kayong tanong tungkol sa CompAsia, comment nyo lang dyan sa baba. At sa mga nakabili na sa website ng CompAsia, i-share nyo naman dyan sa baba yung experience nyo. Maraming salamat ulit para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.